Umabot na sa 35 ang bilang ng mga election-related incidents o ERIs na naitala ng Philippine National Police sa buong bansa, 12 araw bago ang 2025 midterm elections. Ayon sa PNP, 13 sa kabuoang bilang na ito ang napaulat na nasawi. Sa datos ng pambansang pulisya, mula 12 ng Enero hanggang Lunes nitong 28 ng Abril, naitala ang pinakamaraming insidente ng karahasan sa Cordillera Administrative Region na umabot na sa 11 at sinundan ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM na nakapagtala ng 8 validated ERIs. Habang 5 insidente naman ang naiulat mula sa Calabarzon, 3 sa Zamboanga Peninsula, 2 sa rehiyon ng Western Visayas at Davao Region, habang nakapagtala naman sa Ilocos Region, Central Luzon, Eastern Visayas at Sorsogon ng tagi-isang insidente. Kasalukuyan pang binavalidate ng PNP ang 7 insidente na pinaghihinalaan na may kaugnay din sa eleksyon sa Cagayan Valley, Bicol, Sorsogon, Car at Metro Manila. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, nagbigay din si PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo ng bilang ng mga nakupiskang barila sa ilalim ng election gun ban na pumalo na sa 2,800 habang 2,710 naman na individual na ang naaresto. Ito ang resulta ng mga operasyon ng COMELEC checkpoint sa buong bansa. Sa ulat, nakita naman na bumaba ang bilang ng mga lugar na itinuturing na areas of concern. Mula sa 36 noong unang quarter ng taon ay nasa 34 na lamang ito ngayong Abril. Ito ay matapos alisin sa listahan ng election hotspot ang mga bayan ng Dato Sinsuat sa Maguindanao del Norte at Buluan sa Maguindanao del Sur matapos itong mailagay sa COMELEC control kamakailan lang. Kasunod dito, hinimok naman ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang buong kapulisan na mas paigtingin ang pagpapatupad ng kaligtasan at ingatan ang integridad ng eleksyon. Siniguro ni Marbil na nakahanda ang PNP na mas palakasin ang puwersa ng mga pulis sa mga checkpoints, choke points at mga patrol operations para matiyak na makaboto ang mga Pilipino ng ligtas at payapa. Samantala, nilinaw naman ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi maaantala at tuloy na tuloy ang eleksyon sa 12 ng Mayo sa buong bansa. Ito ang tugon ng ahensya sa gitna ng pangamba ng iilan sa kabila ng sunod-sunod na pagputok ng mga bulkan sa ilang probinsya sa bansa. Una nang tiniyak ni Atty. Garcia na nakahanda ang COMELEC at mayroon itong contingency plan sakaling kailanganing magtayo ng mga temporary voting precinct kung hindi magagamit ang mga paaralan bunsod ng mga displacement matapos ang pagsabog ng bulkang Canlaon sa Negros Island. Gayon din, bagamat walang barangay o voting center na naitala sa loob ng 4-kilometer danger zone ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon, handa rin ang COMELEC na magtayo ng mga makeshift voting center, kagaya ng sa Negros kung kakailanganin. Para sa The Situation Report, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.